yung nagkukumpisalon. Ito yung pinakaayaw kong ine-edit kasi halos mga 5 oras kong ine-edit ang isang episode. Piling ko nga nagkaka-carpal tunnels na ako. Hindi ko naman kayo kayang iwan sa ere. Alam ko naman, masyado nyo akong mahal. Kahit huwag na kayo magte-thank you. Okay lang. Kasi mahal ko naman kayo. Parang, this is a thankless job. It's okay. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan dito sa Hello, Ate Bebs! Share ko lang ang unforgettable, adventurous, embarrassing experience ko. Mahigit 3 months since naghiwalay na kami ng ex ko. Mga 2 years din kaming live-in. Na-diagnose ako na may PCOS at from the time na nalaman niya yon, di na kami naging sexually active. Gustong-gusto niya kasi magkaanak kami, pero dahil nga doon, parang low chance nga at naging matamlay na siya sa relasyon namin. Hanggang sa habang kami pa, nagmo-move on na ako kasi alam kong wala nang patutunguhan para hindi na ganun kasakit. Uy, ang sakit nun. Kapag naman may PCOS ang girl, it doesn't mean na wala ka ng chance mabuntis. Lower chances lang. Karamihan sa mga kakilala ko, may mga PCOS at nagkaroon pa rin naman ng baby. Nalungkot ako. Wala na, ayoko lang tuloy. After that breakup, I was missing in action. Nag-deactivate ako ng FB and Messenger ko, parang clueless siya, pati na sa mga mutuals namin. Nag-focus ako sa trabaho since sa BPO ako. Talagang distracted ako dahil mas na-enjoy ko na makisalim. Dahil mas na-enjoy ko na makisalamuha, unlike before. Na-transfer ako sa ibang account and site dahil doon mas bago yung environment. Bagong tao na makikilala. I was added sa isang channel sa Slack. It's a source of communication like MS Teams. At yung channel na yon, mga member ay same account but different site. Pagka-add sa akin doon, marami agad bumati sa akin. Yung iba nag-PM pa at syempre as single, in-entertain ko. Ano to, dating app? Hello po sa mga katrabaho mo. Hindi po yan dating app. Katrabaho po kayo. Co-workers po kayo. Co-leagues po kayo, ha? Pero carry lang din kasi normal lang naman yun na parang, hey, welcome. Welcome to work. How do you welcome the person pa sa trabaho? Nothing beats the Jet 2 holiday. Marami rin ako nakausap pero hanggang Slack lang yung iba. Nag-exchange ng socials at dahil naka-deactivate ako, sa IG lang kami nag-uusap. One time, dahil available time, nag-random pick ako. Alam niyo, nahihirapan akong basahin tong kwentong to kasi walang kama. Hindi ko alam kung saan ako magsa-stop. Parang pinagkakait niyo yung mga sarili niyo sa mga punctuation mark. Libre lang naman ang punctuation mark, guys. Mga semicolon, ang mga hyphen, yung mga ganyan, libre lang naman. Bakit pinagkakait nyo sa mga sarili nyo ang titipid nyo sa punctuation? One time, dahil available time, nag-random pick ako ng sinong i-chat from that channel. Yung iba, short response. Iba, deadma. Gusto ko yung ginawa mo talaga yung Slack na dating app. Hindi kayo nahuli sa ganyan. Kasi diba may mga IT people sa work, so parang medyo nakikita yung mga conversations, kung ano yung mga website na tinitignan mo, yung mga ganun ba? Merong isang guy na nag-respond sa akin. Naging interesado ako sa guy na to, kaya kahit matagal mag-respond, nag-wait ako until nag-exchange ng IG account. After nun, nag-continue ang conversation namin sa Instagram until parang nasa getting to know na. Let's name this guy as Kuya4. The following day, may nag-chat na naman sa akin sa Slack. At first, in-ignore ko siya kasi nga nagwa-wait ako sa response ni Kuya4. Feeling ko ang ganda-ganda mo, sis. Kasi, alam mo yun, maraming mga... Let's name him Kuya3. Okay naman siya kausap. May sense. Until we exchanged Instagram. Siya naman ang nag-initiate. I didn't mind kasi baka deactivated din sa kanya just like mine. Fast forward, parehas ko silang nakakausap. Pero iba talaga feeling ko kay Kuya4 kasi interesado ako to know him more. Pero makulit din kasi si Kuya3, kaya nahihiwagaan ako sa kanya. You're in a love triangle, I love it. Alam mo, sa mga teleserye ko lang ito napapanood. Buti na lang hindi ko naranasan yung ganyan. Yung mga mahal ko, mahal ako. Kasi ang hirap, parang hindi ko alam kung sino pipiliin ko. Kung isipin mo kung kunwari, no, si Piolo Pascual o kaya si Ian Veneracion, sino pipiliin ko? Akala mo naman magkakaroon ng chance na gano'n. Continuous yung pakikipag-usap ko sa kanila until we decided na what if magkita kami ni Kuya4. Kaso nga lang, conflict sa schedule since magkaiba ang off namin. Pero dahil rest day ko naman at nasa phase ako ng pag-explore at ine-enjoy ang single life, nag-decide na ako na ako na lang ang pupunta sa kanya. O diba, effort agad kahit walang label. Char!
Well, aside naman doon, first time ko rin mag-travel na ako lang. Pagdating ko ng terminal, sinundo niya ako sa isang place sa Pampanga. Medyo kinakabahan ako, pero dead ba? Huwag niyo akong gayahin, please. Tama. Medyo wag gagayahin kasi medyo delix din yon. Delikado yun na, especially kung babae ka, alam mo na, hindi mo na alam kung sino yung makakasalamuha mo. Sumakay ako sa motor niya, going to his place, pero I feel relieved kasi pagdala niya sa akin, andun yung pinsan niya. He asked kung saan ako magsistay. Sabi ko, Hindi ko alam. Maybe, mag-hotel na lang ako. ate ko, sobrang pabebe mo. Alam ko na gusto mo makistay sa kanya. Alam ko gusto mo siyang makasama. Sinamahan niya ako mag-book ng transient nearby sa place niya. Since sayang naman punta ko kung uuwi rin ako agad. And may pasok kasi siya ng gabi. Hinatid na niya ako sa transient house and nag-check-in na kami. Saan sa Pampanga ka nag-book? Curious ako. Maganda ba? Bigla pala nag-inquire. Nag-check-in na kami. He's about to go na rin kasi need niya mag-rest dahil may shift pa siya ng gabi. Pero sa di inaasahan, nag-aya na siyang mag-inuman. Tanghaling tapat, nagtitimpla na kami ng gin. Tamang kwentuhan lang hanggang sa di na malaya, nasa kwarto na kami na sobrang tipsy ko dahil sa pagod. And siya rin dahil kakagaling niya lang sa shift. Alam mo, malitong nararamdaman kong kilig. Kasi sobrang delikado ng ginawa mo, bakla. Huwag niyo nang uulitin at huwag niyong gagayahin yung ganyan, ha? Kasi nga, delikado. Hindi niyo kilala yung tao. Parang I think it would be better if meron kayong person na kasama sana when you're on the way to meet up with the person you don't know. Tamang kwentuhan lang hanggang di na malayan. Nasa kwarto na kami. Sobrang tipsy. Hindi ko na alam nangyayari pero nasa ibabaw niya na ako. Like I was riding on top. I passed out and I woke up completely naked pero nagulat ako kasi nakakumot ako. Inigilig ako. Sige, kiligin ka. Tama lang yan. Ganyan talaga. Kikiligin. Mali yan. Maling kiligin sa ganyan. I looked around pero wala na siya. Chinek ko agad belongings ko. Complete naman. Even my phone and wallet. The fact na chinek mo yung wallet at cellphone, it means na sketchyhan ka dun sa tao. Nasa-stress ako! So I checked my phone. He said na umalis muna siya kasi need niya pumasok at na late raw siya. Di na raw siya nakapagpaalam kasi tulog ako. I just stayed sa place at nag-rest lang since wala naman akong mapupuntahan dahil first time ko lang sa Pampanga and wala akong kakilala kundi siya lang. Nag-post ako ng story with my location. And etong si Kuya 3, nag-reply. Sabi niya, magkita raw kami bukas. Kasi taga Pampanga lang daw din siya. Sa Clark ba tong BPO na to? So ako, medyo na-shook ako. Baka magkakilala sila or pinagtripan nila akong dalawa. Pero malakas ang kutob ko na hindi sila related or magkakilala. Umaga na, hindi ako masyado nakatulog since natatakot ako. Chinat ko si Kuya 4 kung pauwi na siya at kung makakadaan ba siya sa transient na pinagsistayan ko. Kasi umorder ako ng food para sabay na kami mag-breakfast. He agreed naman na dumiretso siya sa place ko. While waiting for Kuya 4, etong si Kuya 3, chat ng chat. Sabi magkita daw kami sa SM Clark na tanghali para maniwala na raw ako sa kanya na nasa Pampanga rin siya. Inignore ko lang siya. Dumating na si Kuya 4. Medyo awkward ako dahil sa nangyari kagabi. Pero hindi namin napag-usapan yon. Kumain lang kami ng breakfast at wala isa sa amin nag-open up about sa nangyari o ano bang meron sa amin. Feel ko, no choice siya to accompany me kasi pinuntahan ko siya. He decided na mag-rest na after eating. So, pumunta na siya sa room. I followed him sa bed and I can't remember but the next thing happened. I was sucking his until hindi na ako makapaniwala sa mga nagagawa ko, Ate Bebs, dahil siguro sa tagal na hindi ako sexually active. Hanggang sa si Kuya 3 nagchat-chat na naman sa akin at gusto talaga makipagkita. Kaya sinabihan ko si Kuya 4 na aalis ako and he asked, saan daw ba ako pupunta and sinong kasama ko? Nashocked ako sa tanong niya, kaya sabi ko, ako lang at pupunta ako ng SM Clark since nearby lang siya. Sabay kaming umalis sa transient and umuwi na siya sa place niya para magpahinga kasi nga may pasok siya ng gabi. Nakarating na ako ng SM Clark at nagkita na kami ni Kuya 3. Wala kaming maayos na plano o pupuntahan since bago lang ako sa place. Nag-ikot-ikot lang kami sa mall. Bigla,
tinanong ako kung bakit daw ba ako nasa Pampanga. Sabi ko na lang na pinuntahan ko ka-work ko kahit iba talagang pinunta ko. Well, technically ka-work mo siya. Si Kuya 4, hindi ba? Anyways, hanggang sa tinanong niya rin ako kung saan ako nagsistay. Sinabi ko, nag-rent ako ng transient nearby. Parang alam ko na ako sa mapupunta to. Kinakabahan ako. Gusto raw niyang bumisita, but first, nag-hesitate ako kasi nga, pumunta na dun si Kuya 4. Pero dahil wala na talaga kaming mapupuntahan, at paggabi na rin, pumayag na rin ako. Anong walang mapupuntahan? Ate, gusto ko lang sabihin, napakadaming mga cafe dito sa Pampanga, ha? Tapos nasa Angeles pa kayo. Girl, napakadaming cafe, walang pupuntahan. Wala daw pupuntahan. Apakalaki ng Lala Garden. Kampante rin naman ako na di pupunta si Kuya 4 unless i-chat ko siya pumunta. Pagdating namin sa place ko, nag-order lang kami ng food, then kumain. I asked him kung saan maganda pumunta. Sabi niya wala rin siyang masyadong alam dahil hindi naman talaga siya taga Pampanga. So bakit siya nasa Pampanga? Baka hindi naman siya talaga taga Pampanga tapos sinundan ka lang pala, hindi mo alam. So sabi ko kahit saan na lang. Hanap kami ng samgyup o kahit ano, since off niya kaya wala siyang pasok. Kaya naglakad-lakad kami hanggang sa dinala niya ako sa walking street. Diyos ko Ate Bebs, ipapala talaga doon. First time kong maglakad sa ganung lugar at parang gusto ko na lang makarating sa dulo at makalabas agad. Bakit naman? Well, Red Street na siya ngayon. May masarap na nagbebenta ng shawarma doon. Share ko lang. I-try nyo. Manila siya store doon. Masarap ang shawarma na binibenta doon. Kung sa bagay, kung first time mo rin naman kasi talaga doon, gets ko kung bakit ka na culture shock. Ganun na pala ako ka-desensitized, no? Nagchat-chat sa akin si Kuya 4 kung okay lang daw ba ako at nakauwi na. Sabi ko sa kanya, okay lang ako at nasa labas ako with my friend at safe ako. Late night, na inask ko si Kuya 3 kung anong plano since gabi na. He told me na uminom na lang kami at sa place ko na lang uminom kesa sa labas pa. Pagdating namin sa place, uminom na agad. Kaya, nung una, okay pa. Mahaba-habang kwentuhan until nakailang bote na kami ng gin. Hindi ko na alam kung anong oras na at ano na nangyari, pero... Ate! Minumukbang na niya ang pechay ko, Ate Benz. Oh my God, sobrang wild ni Kuya 3. At ang talong niya, ang masasabi ko, ay malusog. May tama na rin ako, kaya hindi ko na rin napigilan. Kung ano-anong posisyon ginawa namin, ate, grabe, parang na-virginan ang pagkatao ko. Pakiramdam ko, ito yung kulang sa akin. Hindi ko na alam mga sumunod na mga nangyayari at nagising na lang ako umaga na. Nasa tabi ko pa rin si Kuya 3. Pag-check ko ng phone ko, may nag-chat sa akin, si Kuya 4. Nanlamig ako sa nabasa ko. Pumunta pala siya sa place ko pagka-out niya from work. Hindi ko sure kung ano nangyari, kung may nakita ba siya o narinig. Basta ang sabi lang niya sa chat, 2 dicks in 1 day. I'm cringing so hard. Binaka-cringe ako. May susi siya ng transient mo or hindi kayo naglalak? Alam niyo yung kamay ko tsaka yung pa ako naggaganon. Nagka-cringe ako. Sobrang hiyang-hiya ako, Ate Bebs. Hindi ko alam gagawin ko pero nag-sorry na lang ako kay Kuya 4. Pero nasa isip ko, wala naman kaming attachment or what, kaya all goods naman. I feel bad lang kasi I know it's not my thing siguro, masyado lang akong nag-explore. To the point na parang nasa whole face na ako. We're good naman ni Kuya 4 and he mentioned we can still hang and chuk-chak. And I'm good at buko juice daw. I know, right? I'm not aware na si Kuya 3 ay blank. Baka i-judge nyo ko. Anong ay blank? Additional, bumalik ulit ako ng Pampanga after 1 week nun. Nagkita ulit kami ni Kuya 4. Natuloy ang hang and chuk-chak for closure. Lesson learned, hinay-hinay sa pag-explore. Ano yung pag-blank? I'm not aware na si Kuya 3 ay blank. Ano ang blank? Hindi ako makakatulog nito. Sabi, so sinong mas magaling sa kanila, ma? Hindi ko alam, ma. Basta nag-enjoy ako. Sabi ni Adventurous Broccoli 918. Ano si Kuya 3? Ano siya? He's gay? Or what? Sabi ni Anonymous Petchay, married? Viva Max actor? Ano sender? Hirap ng fill in the blank. Kailangan ko ding malaman, hindi ako makakatulog neto. Ano yung blank? Anong tingin nyo sa akin? Manghuhula? Uy, pero nakaka-stress yun ha. I love this story. Kailangan ko ng part 2 neto. Ano nangyari? Pero sa totoo lang, I mean, it's okay naman na magkaroon ng ganyang phase to explore as long as you're safe, okay? You're safe, mentally stable enough to be able to not be attached sa mga ganitong bagay. Explore safely. Use protection. Yun din. You don't owe anybody an explanation doon sa nangyari sa'yo, okay? You don't owe anybody
everybody an explanation. Kuya 4, Kuya 3, whatever. So, ano na pala nangyari kay Kuya 3? Nagchichismisan pa rin ba kayo? Anyways, I have to go kasi ang haba na nitong chismisan natin. I love you all. Stay safe.